Ay, magandang gabi po sa lahat. Ito po yung part 2 ng ating video. Ipapakita ko po sa inyo kung paano ko po ito lagyan ng fertilizer, mga beshi ko. Tulad ng sinabi ko sa inyo, mga beshi ko, ito lang ang kailangan natin na ingatan dahil nga gawa na nga ng very sensitive po talaga ang dendrobium. Dendrobium pala, hindi dendrobium. Ano to Phalaenopsis. Okay? So, sa wakas, nabuhayan po tayo ng Phalaenopsis. Kasi hindi po nagtatagal ang Phalaenopsis sa aking kamay dahil nga gawa na nga ng siguro overwatering, mga basic ko. But, nakuha na natin ang technique ng pagtubig dito kay Pero ngayon, papakainin natin si Phalaenopsis ng pang-blooming. Okay? So, we will give for him fertilizer which forcing to bloom. Para magpo-force po siya, mag-bloom po siya ng todo. Okay? So, tulad ng ginagawa ko, ganito po yung gagawin natin. Bago po natin i-fertilizer yung ating orchids, ay babasahin po na natin muna. Tapos, ay, okay? Basahin muna natin, ibabad muna natin sa tubig yung kanilang bar. Okay? So, bago natin sila applyan ng fertilizer. Ang ginagawa natin ngayon, ang nilalagay po natin ngayon na fertilizer sa kay Madam Orchids ay, pang-bloom po, mga basic. Kapakita ko sa inyo yung pang-bloom. Hindi muna natin sila lalagyan ng pang-vitamin. Diretso na bloom po, mga basic. Okay? So, tulad ng sinabi ko, ingatan nyo po na madagyanan po sila ng tubig dyan sa gitna po. Yan. Kasi dyan po tumutubo. Ang Phalaenopsis kasi ay very easy to grow, and then you have to take care. There is no water going to them. Kasi pag matubigan po yan, ay maaari po talaga yan magme-melt tulad ng isa. Sayang yung 500 po, mga beses po. Alam niyo ba kung bakit namatay yun? Kasi nga, unang-una ay nagkamali po ako doon sa isa na orchids ko na ganito, mga beses ko. Bakit ako nagkamali? Dahil nga supposed to be lalagyan ko po siya ng moss sa ibabaw. So, ngayon, mga basic po, ganito na lang yan. Tanggalin natin sila dito sa kanilang bahay. Okay? Ayan. Ayan. Medyo masikip. Okay? Ayan. Then, tatapon natin yung tubig nila. Okay? So, ugasan natin ito. Ito, mga basic. Okay? So, ayan, mga basic kong nasa natin ay ang gagamitin natin po sa kanila ay yung makikita mo yung ugat nila. Okay? Ito kasi pwede natin dito ilagay yung ito, mga basic ko. Ito, mga basic ko, ilalagay natin dito para po maganda. Ito kasi ay pwede din ito lagyanan ng okay? So, yan. Lagyan natin yan doon. Okay? So, ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano ko po siya ipafertilizer. Okay? Kung makita nyo. Ayan. Okay? So, ipafertilizer natin si Boss. Ito po yung pinaka-motherboard dito. Kumaga sa tao. Siya po yung pinaka-malaki. Okay? So, ngayon, ito po yung gagamitin natin pang-bloom. Ayan. Nakikita nyo?
Pero ipapakita ko rin sa inyo yung ano pong klaseng fertilizer to para po may idea kayo. Pambloom po mga basic, okay? Ito po yung ginagamit ko na pamblooms. Ito po. Bakit kaya hindi nakikita? Ito po. Yan po yung pamblooms. Dapat sana maklaro naman kasi walang ilaw eh. Ito po yung pamblooms mga basic ko. Ito. Ito po. Ito po yung pamblooms. Ito po yung ginagamit ko para po ipapwersa natin siya magkaroon ng spike. Okay? So, sa uli ko na. Natin patagalin dyan. So, ang ginawa ko kasi, ito, dalawa po kasi yung x-spray ko. Okay? Ito na isa na to, ito po yung pamblooms. Okay? So, ngayon, total na ano na natin ng tubig. Okay? Ayan. Pambloom po ito mga basic ko. Hindi po kayo dapat matakot dahil okay? Ayan po yung ugat niya mga basic ko. Ayan. Okay? So dito natin lagay siya. Ayan. Okay? So ayan. Ayan ang kagandahan ng ano, ng uling. Mga basic. Ay, kita mo yung kanyang roots. Ayan, no? Dito natin linagay kasi para po makita natin yung roots niya. Ayan, no? Tila yan. Eto. Okay? So, ngayon, ito na po yung motherboard niya. Yung pinaka-nanay po ni, ano po, ang pangalan ng orchids ko na yan. Ito po yung pinaka-laki. Tapos ito po yung nabuhay. Ito po yung gift sa akin ng birthday ko. Birthday ko po. Diba? Ayan po yung sa birthday ko. Yung birthday ko po mga basic ko, ito po yung bigay sa akin at binigay ko po. 500 yan mga basic ko. Yan, 500 po to. Okay? So, linagyan natin sa kanila pambloom mga basic. Pambloom. Okay? Ginagamitan natin siya ng pambloom. Ayan po yung tama. Okay, patama pong paglagay ng fertilizer mga basic ko sa kanila. So, sooner or later, magkaroon na po siya ng fertilizer. Okay? So, ayan mga basic ko, nakikita nyo na si motherboard. Motherboard. Ngayon, pupunta naman tayo sa isa. Ito naman ay dito po naka-report siya. At makikita naman nyo yung kanyang ugat, napakarami na. Oh, ugat niya. So, ganoon pa rin ang gagawin natin. Mga basic ko, tanggalin natin dito. Okay? So, uling po yan mga basic. Uling. Okay? So, ngayon, habang nagpa-fertilizer tayo, ilagay natin ito. Pero, lagi natatandaan na kailangan talaga na nakaano po yan mga basic ko. Nakaano po yung kanyang tubig. Naka-drain na drain yan mga basic ko. Okay? Kasi ayaw po natin siya ma-overwater mga basic. Okay? Yan. Kaya po nagtatagal yung aking Phalaenopsis kasi gawa na nga ng nakuha ko na po yung technique mo. Okay? So, sa wakas, alam na natin paano alagaan si Phalaenopsis. Okay? Kailangan talaga pupunasan mo lang yung kanilang dahon para pumasaya sila. Kasi diyan po kumukuha ng energy si Phalaenopsis sa kanilang dahon. Once na ang dahon nila ay malinis, ay masasarapan po ang ginhawa nila. Diba? So, yan. So, ito, sa umaga ay nagsisilindawan ng araw. Okay? So, ito nakuput ko yan. Tayo nga
mabago mo na kina-seeding ko sa niyanin. Very, very strong. I make it this one. Kanyang, ano. Okay? So, nakukuha na natin kung paano natin alagaan si Phalaenopsis. Okay? Ay, madam, mag-flower ka naman. Bigyan mo naman ako ng flower. Para makita ko yung flower mo. Pero yung isa, napakaganda po ng flower ng isa na yun. But let me. Okay? So, yan mga basic ko. Ito po yung sa wakas na buhayan ako ng aking Phalaenopsis. Okay? So, hihintayin natin kung magkaroon man siya ng sana po, mag-flower ka na, bigyan mo naman ng mama mo ng flowers. Okay? So, very simple naman yun. So, wala na po tayong mga, tawagin dito. Wala na po tayong rubbing alcohol sa ating kamay. Kasi wala naman pong bakterya ang kamay natin. So, anyway, sasawuli ko na. Mamaya, ipapakita ko sa inyo kung saan po sila naka-stay. Naging kiki po. dapat sana tatlo po yung aking malaking Phalaenopsis. Pero gawa na nga ng namatay po overwater. I don't know because mali po yung po. So nandito na tayo mga basic ko ha. Lagyan ko na po siya ng pampablooming. Bali, pampablooming po, pinakita ko na ngayon sa inyo kung ano po bang gamit ko na pampablooming sa kanya. Okay? So, ito po ay may pag-asa po ito talaga mabuhay. Hindi po tayo matato. Tulad ng sinabi ko mga basic po, ay kailangan talaga dahan-dahan lang. Okay? Kailangan lagi mo check up yun. Nakita nyo na. So, ngayon, lalagyan ko po ng title dito kung kailan ko sila binigyan ng fertilizer para po mayroon tayong idea. Okay? So, ang afteran kasi natin dito mga basic ko ay flowers. Okay? Para po ipapersa natin siya magpo-flower. Yan. Tapos na. Okay? So, ngayon, ibalik na natin doon sila para po mabubuhay sila. So, ngayon, hihintayin natin tulad ng sinabi ko, ingatan nyo po ito. Ito po, yan po yung iingatan natin. Okay? Yan. Kailangan kuha ako ng isa. Ito. Kasi dyan po magkukos ang po ng orchids. Sisip-sipin niya po ito. Okay? So, lagyan niyo po muna dyan para po masip-sip po yung kanyang tubig na nakalagay po dyan sa Yan lang kasi po. Oh. Diba? Siguro kaya nagtatagal yung aking pal gawa na nga nakuha na natin yung technique sa sa kanila pagdilig. Okay? So tama nga naman si madam, di pwede po umupo sa tubig yung ang Phalaenopsis kasi, she doesn't love sitting to the water. Okay? She doesn't love to sitting in the water, mga basic po. Okay? So, kailangan talaga ay wala po siyang tubig. Kailangan ang Phalaenopsis ay she doesn't sit in the water. Si Phalaenopsis ay kailangan niya dry na dry po yung kanyang bark. Pareho po si Phalaenopsis at saka si Cattleya. Si Cattleya, she doesn't love water to sitting for her. Kasi pag once na pinaupo mo si Cattleya ng tubig, ay maaari po mabubulok yung kanyang roots. So,
Ang naging ano ko naman kay Katleya, kung gusto mo po dumami ang tubo ni Katleya, pwede mo po siya lagyan ng tubig ng konti para po magkaroon po siya ng moist. Kung gusto niyo po tumubo ng baby, yun po yung gawin niyo. Halimbawa lang, ipapakita ko sa inyo. Okay? So, pakita ko sa inyo yung aking Katleya. Ang Katleya ko po ay, siyempre, gusto natin siya magkaroon ng panibagong baby. Okay? So, ito po yung Katleya ko. Ito po yung aking Katleya. Ito. Ito si Katleya na to ay kailangan niya po na kung gusto niyo po magkaroon siya ng panibagong baby o di kaya kiki, pwede niyo siya lagyan na ng tubig, basta wag abutin yung kanyang puwit. Kasi once na inabot po yung kanyang puwit, ay mabubulok po yung kanyang roots. So, ipapakita ko sa inyo yung sample niya. Nandito po yung kanyang bago pong tubo. Ito po. Ito po yung kanyang baby. Okay? So, ang gagawin nyo, kung gusto nyo po magparami ng ito, what I call this one, Katleya, ay gawin nyo po, nakaupo po siya sa tubig. But wag lang abutin. For example, this one, I will give you sample. Okay? For example, pag ito yung si Katleya, di ba? Gusto nyo po magkaroon siya ng baby. Gusto nyo po magkaroon siya ng panibagong baby, okay, para doon siya magkaroon ng magkaroon siya doon ng baby. Magkaroon na naman siya ng panibagong tubo para po yun yung magka-flowers. Okay? So yan. Ang gawin nyo kay Katleya, lagyan nyo ng tubig, konti lang dito. Ito dito. Basta wag lang abutin yung pinakapuwit niya, basta hindi aabutin po yung kanyang paso para hindi mabulok yung kanyang ugat. Okay? So, ganoon lang yung technique kay Katleya. Kung gusto niyo po dumami po si Katleya. Okay? So, ngayon, yun po yung pagkaiba ni Phalaenopsis kay Katleya. Ayaw po ni Katleya na makaupo ng tubig. Ganoon po si ganoon din po si Phalaenopsis. Ayaw niya po na magkaroon po siya ng tubig. Makaupo. Pwede mo siya lagyan ng tubig sa baba, konti lang, para po maganda yung kanyang tubo at magkaroon po siya ng kiki. Okay? Tapos, mapakita ko sa inyo yung aking Dendrobium nobile. Okay? Ito naman yung nobile ko. Okay? So, ginawa ko sa kanya ay linagyan ko po siya ng okay? Lagyan muna natin ito si Katleya doon. Ingatan natin mawala yung kanyang okay? So, ito po si Dendrobium nobile. Ito po. Okay? Kiki po yan, mga basic ko. At si Dendrobium nobile po ay hindi niya po kailangan ng sobrang init. Gustong-gusto po ni Dendrobium nobile ng bright po, mga basic. Okay? Wag lang sa true to sun, yung talagang naaarawan na. Kaya mga basic ko, ito po yung binili ko sa so pag nakikita nyo po spot na yan na itim, do not worry about this one kasi naman din yan. Okay din naman yan. So, kailangan ito, pupunasan mo na lang itong niya. You can wipe this one, kanyang dahon. Okay? So, yan. Tapos, sabi nung vlogger sa YouTube, nobody, it doesn't need any fertilizer though. So, let found out. Okay? So, yan mga basic ko. Ito po si Dendrobium nobile.
Ito po yung namumulaklak sa kanyang katawan. Diyan sa Kenya. Ayan, napakaganda po. So, ito po yung baby. Okay? So, yan. So, kailangan lang ni Nobali ay sobrang bright po. So, yun. Okay, mga basic ko. So, nakuha nyo na ang aking technique dito. Technique kay Cattleya. Okay? Yan. So, ito ay natapos po na natin. Natapos na natin siya. Okay? Yun na nga ang sinasabi ko sa inyo. Ingatan nyo dito. Kapag malagyanan ng tubig yan, itong pinakadulo niya, dito banda, dito, ay maaari pong mag-roots yan. Yan po masisira si Phalaenopsis. Okay? So, ang ginamit po natin na fertilizer kay Phalaenopsis ay pang-bloom po mga basic po. Basta wag lang malagyanan yung ano. Bali, lagi nyo tatandaan mga basic ko na once na nag-fertilizer kayo, ay kailangan naka-on yung aircon, electric fan nyo para po hindi malalagyanan ng tubig siya. Para mabilis po matuyo si Phalaenopsis. Kasi once na malagyanan po yung kanyang dahon, dito sa gitna, doon po magkukos ang fungus niya. Okay? So, kaya po nagtataka kayo kung bakit may cotton tayo. Dapat sana ito sa mukha pero ginamit ko na lang sa Phalaenopsis. So, yan mga basic ko. Okay? So, kailangan isusulat natin kung kailan natin sila pinakain. Okay? Pinakain kasi every once a week po. Kailangan natin mapapakain sila ulit. Okay? So, ayan. Ang gagawin natin ay ilalagay ko po doon para po maalaala. Ididikit ko po dito sa aking paso para maalala ko kung kailan ko pinakain si Madam Orchid's Lover. So, ngayon, okay? So, para may idea kayo. So, ayan. So, ang gagawin natin, isasauli na natin sa lugar ni Madam kung saan natin po siya tinatulog. Okay? So anyway mga basic ko, may nakuha na kayong idea sa akin at maraming salamat po. Hindi na po ako magtatagal. Hanggang dito na lang at anytime, anywhere, any go. So pwede ko kayo i-update kung ano na ba ang nangyari sa kanila sa paglagay ko ng fertilizer at sana po may natutunan kayo. At don't forget to subscribe my channel. Kung bago ka pa lang sa ating channel, i-subscribe muna yung ating channel para mag-subscribe tayo dalawa. Kung may channel ka, pwede tayo mag-subscribe. Subscribe ko rin kayo at huwag nyo rin kalimutan na i-follow nyo ako kasi tuwing mag-upload ako ng aking bagong video ay makikita nyo yung aking review. Okay? So, easy. Easy po mga basic po, tulad ng sinabi ko na ingatan po natin na magkaroon po ng tubig itong kanyang gitna dahil dyan po magkukos ang ating masisira po ito si Phalaenopsis. Okay? So sana po nakatulong ako sa inyo at wag na niyong kalimutan kung paano ako magdidilig ng aking halaman para may idea kayo at sana po may natutunan kayo sa aking video na po at see you next year not next year, see you next week. Okay, so para po makita nyo kung ano na nangyari kay Mother Phalaenopsis. Okay, so ipapakita ko sa inyo
na ang aking orchids ay I love it. Okay? So now, I return back ng umaga. Naarawan po ito. Ganda po ng kanyang tubo. Okay? So, huwag muna natin patayin yung ano yan. So, yan. Okay? So, at least may idea kayo. Malalaman nyo paano natidilim ng ating halaman. Okay? So, kailangan gumagana yan. Isulog mo naman doon paano maarawan. So, hinagyan na natin. Hinagyan na natin siya pinagyan ng fertilizer. Sila lang. Huwag lang po masusunod siya. Okay. Ang problema ko ngayon, itong aking binili na ilaw, hindi ko siya gumawa. Baka po, hindi tama yung paglagay. Dati noon dumating napakalakas. Ngayon, patay kong patay na. So ngayon mga beshi ko, mamaya ilalagay, ipapakita ko sa inyo. Ito na po yung aking nabigyan ng fertilizer. Okay? Ayan. Ito po. Ayan. Yan po yung nabigyan ng fertilizer. Nakikita nyo po dyan sa first video ko. At ipapakita ko po sa inyo yung itong paano ko nag-fertilizer kay anong pangalan nito? Phalaenopsis. Okay? Kay Kiki Phalaenopsis, kay Mother Phalaenopsis. Okay? So hanggang dito na lang. At huwag po kayong magsasawa. Panoorin yung aking video. Ngayon mga beshi ko, ay bago ako magpaalam mga beshi ko, ay may isi-share ako sa inyo na very important thing. Okay? So, ito po ang pag-usapan natin. Ito po yung tinutukay ko, mga beshi ko. Kapag ang dendrobium ay magkaroon po ng dilaw yung kanyang dahon, huwag po kayong mag-alala dahil hindi po mamamatay ang mga beshi ko. Dahil nga, nanibago lang po siya ng kanyang place. Okay? Paninibago lang po yung temperature. Kasi ngayon po, ang temperature dito ay 30 po. 30 degree po dito sa aking place where I am now. Kung saan nakalagay yung aking orchids. So, yan po, wag po tayong mag-alala. Kasi yan, ito, kusa na po mahuhulog yan. Okay, hintayin mo na lang. Kusa na po mahuhulog yan. Hintayin mo na lang kung kailan mahuhulog yung kanyang dahon. Kasi kusa na mahuhulog yan. Nanibago lang mga basic ko yung lugar. Nanibago lang po yung temperature niya. Okay? Mabubuhay ang mga basic ko. Don't worry. So, hanggang dito na lang. Bye-bye. See you next year or next week. Bye-bye. God bless all of us. Bye. Bye-bye. Bye.